spotlight kagad sa unang laro sa Emperor's Cup si Kai Sotto. Todo puri ang mga Japanese fans. Paano nga ba naging epektibo si Kai sa panalo ng kanyang bagong team na Koshigaya? Teka, may papakilala ko sa inyo mga idol, ang SE Sports, isang kilalang sports business association sa buong mundo. Simple lang mag-register, enter nyo lang ang inyong mobile number, mag-set ng any 6-digit password, enter ang invitation code at i-click ang OK, then boom, registered ka na. Nagbibigay sila ng maganda at sulit na fitness environment at serbisyo. At good news, pwede kang mag-invest at sumali sa paggawa nila ng fitness centers all over the world gamit lamang ang iyong cellphone sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga project contracts. Simple lang din mag-recharge mga idol. Click nyo lang ang recharge, then GCash, then amount at inyong number at may budget na kayo. Then, oras na para mag-invest. Punta tayo sa projects mga idol at maghanap ng pwedeng investan. Ito, 200 pesos, mura na, pwede na to sa ngayon. Profitable to in 2 days at mababawi natin ang ating investment sa ilang araw lamang. So, click natin dito ang buy at hanap lang tayo, kita natin sa ibaba, 200 buy, pinutin natin yan at charan. Ayan na, meron na kayong investment. Tapos ang ating kikitain, i-withdraw natin. Click nyo ang withdraw at mag-add tayo ng withdrawal information. Click natin yung GCash, enter ang ating account name at saka yung ating account number. Tapos pagkatapos nito mga idol, upload nyo lang ang inyong QR code sa GCash para mabayaran na ng kumpanya ang inyong na-invest. Kapag may mga questions pa kayo mga idol, i-click nyo lang yung contact manager na button. Then, i-add nyo lang yung nakalagay na manager dyan at i-redirect kayo sa Telegram kung saan malaya kayong makikapag-usap at tumanong sa ating manager tungkol sa inyong mga questions at masasagutan kagad yan. First quarter pa lang, ramdam na kagad ang impact ni Kai Sotto sa laro. Unang possession pa lang, offensive rebound putback na kagad. Dito, tambay sa dunker spot si Kai at makikitang nare-recognize na talaga at minamaximize ng mga kakampi ang tangkad niya. What an alley-oop finish mga idol! Same din dito. Pagkakitang nakasil na sa loob, binabato na kaagad kay Kai Sotto for a high percentage shot. Na-foul siya dito at pasok ang dalawang free throws. Dito sa play na ito, nag-ala point guard si Kai mga idol. Siya ang nag-initiate ng ball action sa opensa. High post pass, then dive. Sayang nga lang dalawang attempts di na finish. Pero ito ang maganda kay Kai May ability siyang mag-ala point center sa mga post plays and actions na ini-initiate niya pag siya ang decoy playmaker sa top of the key. Same story din dito, hinahanap talaga siya sa opensa kaso na foul lang. Sa depensa, nag-improve ang perimeter defense niya. Di naiiwanan at nagkakaroon na ng intimidation factor sa mga kalaban sa mga hard shows niya. Tapos yung rim protection, alam naman nating one of the best sa buong Asia si Kai Sotto. Di na siya masyadong ginamit sa second half, pero first half pa lang ramdam mo na kagad ang impact ng isang Kai Sotto on both ends para sa Koshigaya. Panalo sila at nagtala siya ng 10 points, 6 boards, and 4 blocks. Mukhang magandang role ang nabibigay kay Kaiju sa bagong team. Tingin niyo mga idol, with the way na ginagamit siya ngayon, makakapag-NBA na kaya siya next year? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.